Paano ba maging motivated sa buhay? Like kung ikaw yung tao na sobrang magulo, madaming nangyayari, distracted, di mo alam yung gagawin mo, tapos gusto mo may matapos ka or ma-finish yung isang bagay na yun, yung goal mo na sinasabi mo na yun. Ano ba dapat gawin mo? So recently guys, may na-receive na naman ako ulit sa community na question ng isang parang high school or college student dito. Yan, check nyo na lang yan. So to summarize yung question niya, kakasabi ko lang kanina, marami siyang ginagawa sa life, gusto niya may ma-achieve, kaso at unmotivated siya. So, ano ba yung dapat gawin? Alam nyo, sasagutin ko to ng pang sa akin lang. So, this is my pure opinion. Ito yung ginagawa ko everyday. If ikaw yung tao na gusto mo motivated everyday, mahirapan ka. Bakit? Kasi ang reality ng life, ang motivation guys, it's nag-inline siya or parang katabi siya lagi ng emotions eh. For me, yung emotions kasi, ano siya, nagbabago. Day to day, pwedeng pangit yung gising mo. Hindi ka okay, bukas okay ka. So, ano yung point ko doon? Kapag masyadong tied sa emotions, yung motivation mo, anong nangyayari? Paiba-iba. And kapag dynamic yung setup, mahirap siya maging consistent. Magiging consistent kang inconsistent. Yun yung tamang term doon. Pero if you want consistency, magre-rely ka more on discipline. Ano yun? So, bigyan ko kayo example. Kapag may sinet kang goal or parang achievement na gusto mo ma-achieve, kailangan mo mag-show up every day. That's it. Regardless kung anong setup, kung anong excuses, kailangan mo mag-show up every day. So sa case ko, kunwari, nasa fitness journey ako ngayon. Hindi ako pwede mag-absent sa gym. Regardless, kasi yung pangako ko sa sarili ko. So, every day, kailangan mag-show up sa gym. Regardless na nangyari sa akin. Not unless may sakit ako or valid reason. Pero ang point doon, kailangan ko mag-show up every day. Now, hindi pwedeng emotionally driven ako doon kasi yung emotion nagbabago. May mga times na pangit yung gising ko, so tatama rin ako magbuhat. Hindi pwedeng ganun. So it's all about, for me, it's all about discipline. Kapag nag-set ka ng gusto mo, kailangan mo maging seryoso doon. Paano? Kailangan mo mag-focus. Paano ka kailangan mo mag-focus? Kailangan mo maging discipline. Paano ka maging discipline? Kailangan mong gawin yung mga bagay hindi kailangan mong hindi gawin yung mga bagay na hindi mo dapat kailangan gawin at gawin lang yung mga bagay na kailangan mong gawin. Which is part of that is everyday yung non-negotiable. Mag-show up ka. So, minsan tayo mga tao, feel natin wala tayong motivation. Pero in reality lang, distracted lang tayo sa buhay. Marami tayong gusto. Yun lang yun. Gusto mo maging ganito, gusto mo maging ganyan, gusto mo maging ganyan. Kuha ka muna ng isa doon, tapusin mo muna. That's it. Mas mabibigay mo or mas malaki yung chances mo na matapos mo isang bagay ano, kapag isa lang muna yung gusto mo, tas lahat ng attention and effort mo doon may pupunta. So, let's say for example, estudyante ka, tapos gusto mo maging successful, kunwari, lahat naman tao gusto ganun, student na successful. Why not graduate ka mo ng school after that? Gawin mo yung other side quest mo or other quest mo na gusto mong gawin, na yumaman if yun yung plan mo. Mas maganda isa-isa lang. If may means ka to do that, do it. Kasi yung time and attention mo nandun lahat, mas malaki yung outcome mo. For me, mga tao mahilig sa math dito, yung focus guys, multiplier siya ng output. So kung ang focus mo, tignan mo sa mga working student dito, makaka-relate. School, tsaka work, half na agad ng attention mo yun. Kalahati ng attention mo school, kalahati ng attention mo work. So yung multiplier ng focus, so times 50, 50%. So ibig sabihin yung multiplier mo ng outcome or efficiency, 50%. So kung 1 unit ng action nilagay mo, tapos 50% attention mo, so kunwari 50, gawin na natin 1 unit, tapos 50, 100 units yung max ng focus. So ibig sabihin, kung 1 unit ng action, or input, multiply mo sa 50 kasi 50 lang yun, kalahati lang nabibigay mong focus sa school, 50 yung output mo. Kapag naman sa work, ganun din, 50 lang din. Kaya mahirap maging working student kasi yung attention at time mo at effort lahat nahahati. Pero kung may means ka na mag-focus ka lang sa school, kunwari, ibig sabihin 100 na units, which is 100% ng focus mo na bibigay mo. Kahit kalahati lang na output ibigay mo, 0.5 lang na unit ng action, i-multiply mo sa 100, it's the same outcome na makukuha mo. Eh kung ginawa mo, binigay mo lahat, so 1 siya, multiply mo sa 100, o di, kasi 100% ng focus, o di 100 dumabli agad yung ano mo, yung output mo.
kung ititignan nyo kasi ng mathematical yung ano guys, yung life, mas magigets yung point kung bakit kailangan nyo mag-focus. Kaya may mga taong hindi motivated kasi ang dami nilang ginagawa. Gusto nila ng A, ng B, ng C, ng D, ng F, E, ng F. 6 yung ginagawa nila. I-divide mo yung attention mo sa 100, sa attention mo sa kung gaano kadaming gusto mo doon. So, let's say may 5 kang gusto, pinagsasabay mo. Tapos divide mo siya sa, yung 100, divide mo sa 5. So, 20 lang percent ng focus na kaya mo ibigay. Huwag ka ma-expect na magkaka-result yun. At kapag wala kang result, tatamarin ka. Yun lang yung pinaka-point ng ano ko guys, ng video ko. Kaya napaka-importante ng focus. Okay? Kapag focus ka, yung time and attention mo narrow, mas malaki maging output mo. At kapag maganda yung output mo, mag-feedback yan na tama yung ginagawa mo. Kahit ano naman gusto mong gawin guys, may ma-achieve kayo kung magfo-focus lang kayo na isa-isang bagay. Hindi na to about motivation, hindi na to about ano guys, about yung parang achievement. It's all about focus kasi ang focus is disiplina. And the only way you can be disciplined sa life is kailangan hindi mo gawin yung mga bagay na hindi mo dapat gawin at gawin mo yung mga bagay na kailangan mong gawin. Yun lang naman yung sa akin guys at ganun ko lang din ginagawa yung sa akin kaya may mga na-achieve ako. So last year malaki na-achieve ko, this year ganun na naman din. Well, nothing more, nothing less. So, kunyari sa case ko, gusto ko maging fit. Ano ba yung paano ako kailangan maging fit? Anong focus na level kailangan ko? Kailangan hyper-focus ako sa fitness ko. Paano? Okay, dapat kinakain ko on point. So, naka-meal plan ako. Ayoko nang iniisip. Lahat ng mga pagkain ko, guys, everyday. Yung mga hindi usual na pagkain. Paulit-ulit. Alam mo yung high protein. Minsan nakakaano na. Pero yun yung means nyo para mag-discipline. Kailangan mag-show up na gano'n lagi ginagawa ko. So, ano yung price nun? Yung price nun, yung goal ko. So, ang tatanong ko sa inyo, sa life nyo ngayon, ano yung mga bagay na na gano'n na kailangan nyo ayusin? And just be honest. Kasi minsan nagsisinungaling tayo sa sarili natin. Gano'n naman siya kasimple. Hindi nyo kailangan i-complicate. And walang magic formula, walang magic na tool or kahit anong mindset ang magbibigay sa'yo na parang ma-achieve mo isang bagay. It's just discipline, focus. Guys, sobrang laki ng magigain nyo kapag naging disiplinado kayo kahit isang taon lang. If gusto nyo magpapayat, kunwari, maging disiplinado kayo sa pagkain ng isang taon. Trust me, ang laki na ma-achieve nyo. Gusto nyo mag-ipon ng pera, ganun din. Magtipid kayo ng 1 year, ang laki maiipon nyo. Masyado lang tayong distracted at puro excuses sa life. Well, that's on me. Ganun yung reason ko. And ganun din yung ginagawa ko. Nag-work siya sa akin. Pwede hindi mag-work sa'yo. Pero at the end of the day, objective ko binigay yung opinion ko. So, take this as a grain of salt and try mo yung mga bagay na you think mag-work dito sa life mo. So, yun lang. Sana nakatulong to and I hope matag mo din yung mga tao need marinig to. So, kita-kits sa next video. Follow me for more. Peace.